Umaaray na naman ang ilang mamimili dahil sa muling pagtaas ng presyo ng bigas. Sobra-sobra na raw ang pagtitipid nila, habang ang mga rice retailers halos wala ng kita. Sa Mega Q-Mart sa Quezon City, halos wala nang makitang bigas na nasa mas mababa sa 50 pesos. Doble po yung pagtitipid namin, kaya lang kulang pa rin po yung budget namin. Sa ngayon po halos hindi kami kita dahil siyempre laki po ng kapital. Tapos na po ang anihan. Hindi natin maalam kung baka pataas pa po yan. Ayon sa Grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, nasa 31 pesos ngayon ang farm gate price kada kilo ng palay, habang ang presyo nito sa mga palengke umaabot ng 54 pesos kada kilo. Kung magpapatuloy ang pagtaas ng farm gate price ng palay, posible na naman pumalo hanggang 60 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas sa merkado sa mga susunod na linggo. Kung bumili ng 33, 34 pesos, so yung retail nun, aabot talaga ng 60 pesos. Expect na yung presyo is bumili ng mas mataas itong December. Gusto ng DA ngayon is let the market flow. So, expect talagang tataas ang presyo. Paliwanag ng SINAG, may pagtaas ngayon sa bilihan ng palay sa farm gate dahil patapos na ang anihan. Nag-aagawan na raw ang mga rice miller at trader sa mga natitirang ani na aabot na lang sa 25% ng kabuuan. Una nang iminungkahi ng grupo ang muling pagpapatupad ng price ceiling sa bigas noong inaasahan na ang pagtaas ng presyo dahil sa pagtatapos ng anihan. Pero giit ni So, sa ngayon hindi na mareresolba ng panibagong price ceiling sa bigas ang posibleng pagtaas ng presyo sa merkado. Wala na, too late na. Hindi siguro yung tumaas yung palay, no? Kung nag-set sila ng price ceiling sa bigas at that time. Pero ngayon, since lahat nakabili na ng mataas, hindi mo na pwedeng i-price ceiling kasi mataas yung puhunan ng mga miller and traders. Ang tanging solusyon na lang daw na maaaring gawin ng gobyerno ay subsidiya para sa mga rice retailers para makapagbenta ng mas mababang presyo ng bigas sa mga consumer. EJ Gomez, CNN Philippines.